Mga kwento ni Felmo. Hindi sa lahat ng oras ay pwede kang mamahiya, mang-alipusta at mangmaliit sa mga taong nakakababa sa iyo. Hindi porket mapera ka, ay pwede mo na silang tapak-tapakan at pagbuntunan ng galit. Dahil hindi rin lahat ng tao ay kayang tiisin ang kagaspangan ng pag-uugali ng mga taong mapangmata sa kapwa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Samuel. Tubong Aklan. Gusto ko lang magbahagi sa inyong channel ng totoong karanasan. Pero bago ko simulang ibahagi sa inyo ang aking kwento, nais ko po sana munang humingi ng paunawa sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Naway tapusin niyo munang pakinggan ang kwento bago niyo ako husgahan sa mga pagkakamaling na gawa ko. Taong 2002, ng mga panahong ito ay nanilbihan ng aking ama sa isang mayamang mag-asawang itago na lamang natin sa pangalang Lorna at Ricardo. Ilang taon nang nagtatrabaho ang aking ama sa pamilyang ito. Kaya't noon ngang magbinata na ako ay napagpasyahan kong mamasukan na rin habang nag-aaral. Kumbaga, part-time job ka nga, Sir Seth. Noong nagtatrabaho na ako tuwing walang pasok sa eskwelahan bilang magsasaka, ay doon ko nalaman ang totoong ugali ng mag-asawa. May kagaspangan ng pag-uugali ng amo kong lalaki at hambog ko magsalita. Mahilig itong mamahiya ng mga tauhan, lalo na kapag nagkakamali. Kahit nga konting pagkakamali lamang ay nakakatikim na kagad ng mura mula sa bunganga ng amo namin ito at talagang mapapahiya pa sa harap ng maraming tao. Kumbaga, normal na sa amo naming lalaki ang mamahiya sa harapan ng maraming tao noon. Pinayuhan naman ako ni tatay na hanggat maaari ay ayusin ko ang ginagawang trabaho. At kung maaari ay pilitin kong huwag makagawa ng pagkakamali. Nang sa ganon ay hindi ako makatikim ng mura at pamamahiya ng amo namin. Anito, kung hindi nga lang daw malaki ang pasahod, ay hindi siya magtatsagang magtatrabaho dito. Kaya ikaw anak Samuel, kapag pumunta dito yung mga anak ng amo natin na umiwas ka sa kanila, abalahin mo ang sarili sa trabaho para hindi ka mapag-initan ng mga anak ni Sir Ricardo. Mas daig pa ang bunganga ng mga yun kaysa sa ama nila. Paalala pa ng aking ama noon. Huwag kayo mag-alala tay. Tatandaan ko po palagi ang bilin mo. Magmula nang mamasukan ako ay walang araw na hindi nagbubunganga ang amo namin. Kaya siya kukupad-kupad do kami kung magtrabaho. At sayang lamang ang perang pinapasahod niya. Tiniis ko lang ang lahat ng mga pagbubungang ginawa niya sa amin ng mga kasamahan ko. Hanggang sa isang beses noon, habang abala ako sa ginagawang trabaho, nagulat ako nang marinig ko ang pangalan ni tatay. Tumingin ako sa mga katrabaho ko at tinanong si Mang Romeo kung anong pinag-uusapan nila. Samuel, yung tatay mo mukhang sinabon na naman ni amo. Langya talaga yung amo natin. Porket mapera kung umasta akala mo pagmamay-ari niya tayo eh. Biruin mo ba namang? Hindi ko na hinintay pang matapos sa pagsasalita ang katrabaho ko. Kagad na akong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng aking ama para alamin kung ano ang ginawa ng amo namin na yon. May kutob kasi akong hindi lamang pamamahiya ang ginawa niya. Base na rin sa mga narinig kong usap-usapan. Saktong pagdating ko sa kinaroroonan ni tatay ay nakita ko siyang nakaupo habang pinupunasan ng tumutulong dugo sa bibig niya. Nag-aalalang tinanong ko siya kung ano ang nangyari at bakit parang pumutok ang kanyang labi noon. Sinapak siya ni amo. Kanina kasi habang pinapagalitan siya ay hindi niya napigilan ng sarili. Nasagot niya. Walang hiya talagang matandang yun. Kung hindi lang talaga natin siya amo, baka naambalos ko na yun ang bitbit kong pala eh. Sagot ni Mang Cesar matapos abutan ng tubig inumin ng aking ama.
Nang marinig ko ang sinabi ni Mang Cesar ay kaagad na nag-akyata ng dugo ko sa ulo. Gusto kong sugurin ang amo namin para ipatikim sa kanya ang ginawa niya kay tatay. Pero agaran naman akong pinigilan ni tatay at sinabing huwag nang gumawa ng gulo. May kasalanan din naman umano siya dahil sinagot-sagot niya ang amo namin na yon. Pero tay, hindi naman tama yung ginawa niya sa'yo ah. Dapat sa kanya, sapakin at paduguin yung uso eh. Tama na anak, hindi solusyon yung gumante. Isa pa, baka nakakalimutan mong nag-aaral ka kaya mas kailangan natin ng pera. Kung susugurin mo at matanggal tayong dalawa sa trabaho ano na lang yung pangkain natin sa araw-araw at panggastos sa matrikula mo at sa mga kapatid mo. Dagdag niya pang saad nun. Magkunwari na lamang daw ako na walang nangyari nun. Kaya niya pa namang magtiis para sa kanyang pamilya. Tama ang tatay mo, Samuel. Hayaan mo na lang yon. May araw din naman siya. Darating yung araw na makakatagpo yun ng taong magbibigay ng leksyon sa gagaspangan ng pag-uugali niya. Siguraduhin lang talaga ng taong yan na hindi na ito mauulit tayo. Dahil sa susunod, hindi na talaga ako papayag na may manakit sa'yo. Kung hindi ko man siya magantihan sa pisikalan, gagantihan ko yun sa pamamarang alam ko. Samuel! Bulyaw ng aking ama't pinandilatan niya ako ng mga mata't sinabihang tumigil ako sa kung ano man ang tumatakbo sa isipan ko noon. Humugot na lamang ako ng malalim na hininga at humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko nais na magalit siya sa akin. Pero sana lang ay wag na talagang masundan pa ang nangyaring ganon. Magmula ng araw na sinaktan ng amo namin si tatay, hindi na ako lumayo sa kanya. Babantayan ko siya baka maulit na naman yung nangyari. Sa tuwing pumupunta sa pinagtatrabahuhan namin ng mga amo namin ay ganun at ganun pa rin. Palagi silang nagbubungangat kung umastay akala mo mga ipinanganak na perpekto. Ipinangako ko talaga noon na magsisikap ako mag-aral sa kolehiyo para oras na makapagtapos na ako at makapagtrabaho. Pahihintuin ko na sa pagtatrabaho si tatay. Susuportahan ko na lamang sila dahil ayaw kong nakikita siyang minamalit ng ibang tao at pagsalitaan ng mga masasakit nun. Hanggang sa isang araw, dumating ang pangyayaring sumubok sa aming pamilya. Nadisgrasya si tatay. Nadaganan ng malaking bato ang paa ni tatay at natusok pa yun ng bakal sa oras ng trabaho. Kinakailangang masemento kaagad ang paa niya nang sa ganon ay makalakad siya uli. Samantalang iba namin mga katrabaho ay hindi naman gaanong nasaktan nung gumuho ang ginawa nilang trabaho noon. Si tatay at si Mang Romeo lamang ang malubhang nasaktan. Mabuti na lang at hindi ako pumasok ng araw na yun dahil sa may inaasikaso ako sa eskwelahan, kung kaya't hindi ako nadamay sa disgrasyang nangyari sa pinagtatrabahuan nila. Maliit na halaga lamang ang sinagot ng amo namin. Kaya naman litong-lito na kami ni nanay at hindi alam kung saan hahagilap ng malaking halagang pambayad sa ospital. Halos lahat ng mga kaibigan ko at kakilala, nalapitan ko na pero konti lamang ang nalikom kong pera. Ni hindi nga kakasya yun sa mga bilihing gamot. Pasensya ka na pre, ito lang talaga yung nakayanan kong iabot sa yung pera. Gipit din kasi kami ni misis ngayon eh. Wika ng kaibigan ko nang lapitan ko siya at humingi ng tulong pang pinansyal. Ayos na pre, maraming salamat dito. Malaking tulong na to, pambayad sa ospital ni tatay. Bakit hindi mo subukang lumapit sa amo mo? Bumali ka na lang kung ayaw niyang gumastos sa pagpapa-ospital sa tatay mo. Hindi ka hihindiin nun. Ilang taon nang nagtatrabaho yung tatay mo din eh. Halos doon na nga siya tumanda, kaya tiyak siguro makakaglalabas ng pera yon. Sinabi ko naman sa kanyang baka hindi ako pairamin ni Mang Ricardo. Kilala ko yung ugali nun. Baka ipagtabuyan lamang ako oras na lumapit ako sa matapobreng ito. Isa pa'y maliit na halaga nga lang ang sinagot niya sa pampagamot sa tatay ko. Samantalang alam niya namang nasa kritikal na kondisyon ang aking ama nun. Ano ka ba pre? Hindi mo lalaman kung hindi mo susubukan. Lakas sa may loob mo. Isipin mo na lang para sa tatay mong ginagawa mo. Dahil sa wala na nga akong ibang malapitan ay sinunod ko ang suwisyon ng kaibigan ko.
Kung ayaw magbigay ng tulong ng amo ko noon, manghihiram na lamang ako ng pera sa kanya pandagdag sa gastusin sa may ospital. Kinahaponan nga ay naglakas loob na akong kausapin ng amo kong lalaki. Ipapakaltas ko na lamang sa sahod ko ng pautay-utay hanggang sa mabayaran ko na lahat. Total naman ay ilang taon na rin nagtatrabaho si tatay dun sa bahay nila. At alam niya naman kung saan ang bahay namin. Baka pa pwede akong makahiram ng malaki-laking halaga para sa gastusin. Isa pa, nasa oras ng trabaho si tatay nang mangyari ang aksidente. Dapat nga'y sagutin niya ang lahat ng gastusin sa ospital dahil nasa poder niya si tatay noon. Nung makita ko na si Mang Ricardo ay huminga muna ako ng malalim bago lumapit dito at masinsinang kinausap. Nang kinausap ko na at sinabi ko kung maaari ba akong makahiram ng pera para sa gastusin ni tatay noon. Gayon na lamang ang gulat at panlulumo ko noon nang bigla na lamang akong singhalan nito. Yan ang problema sa inyong mga mahihirap. Problema nyo ipapaako ninyo sa iba. Aba, hindi ako nagpapakahirap maghanap ng pera para lamang ipamigay Babayaran ko naman ho ang hihiramin kong pera. Ikakaltas nyo naman ho sa sahod ko Kailangan ko lang po talaga ng pera. Maluhaluhang pakiusap ko noon. At kahit na pinagsalitaan ako ng kung ano-ano'y, binaliwala ko lamang ito. Talagang kinapalan ko ang pagmumukha ko at ibinaba ko ang pride alang-alang sa kalagayan ng aking ama. Pinagtitinginan na kami ng mga tao. Kung kaya't nais ko na lamang lumubog sa kahiyan. Lalo na noong sabihin ng amo kong lalaking wala akong mahihita sa kanya. Hayaan ko na lamang daw na mamatay si tatay. O kaya naman ay magbenta umano ako ng kidney para may panggasto si tatay sa ospital. Nang marinig kong sinabi ng matanda, dun ko na hindi napigilan ang sarili at sinagot-sagot na siya. Masyado niya na kasing niyurakan ng aking pagkatao, lalong-lalo ng pagkatao ng aking ama. Hindi porket mahirap lang kami at wala kaming pera ay pwede niya na kaming pagsalitaan ng ganon. Kung makapagsalita ka, hayaan kong mamatay yung tatay ko. Akala mo ganun lang kadali Paano kaya kung baliktarin natin yung sitwasyon? Yung anak mo yung malagay sa peligro at sabihan kitang hayaan mo nang mamatay yung anak mo. Ano kayo mararamdaman mo? Sa bagay, hindi mo nga pala maramdaman yung ganyang bagay sa ngayon. Dahil marami ka pang pera at malulusog at masigla yung mga anak mo. Huwag ka mag-alala, Mang Ricardo. Darating din tayo dyan. Sunod-sunod na sapak, sipa at tadyak ang inabot ko sa matandang matapobre. Hindi ako lumaban. Hinayaan ko lang ang mga ginagawa niya at hinayaan ko ang sariling lunurin ng puot at galit sa matanda at sa pamilya nitong walang ginawa ng mga sandaling yon, kundi ang panoorin lamang kung paano akong binugbog ng padre di pamilya nila. Bago umalis sa matanda ay nakuha pa ako nitong duraan at sinabihang magdusa sa kinasasadlakan. Nang mga sandaling yon ay hindi ko na nakayanan pa. Kusa na lamang bumagsak ang mga luha ko habang tiimbagang na nakatitig sa kanilang naglakad ng palayo. Pag-uwi ko sa bahay, ang mga kapatid ko lang ang nadatnan ko noon. Nasa ospital si nanay at binabantay ng kalagayan ni tatay. Buong magdamag akong umiiyak at nag-iisip kung saan maghahagilap ng pera. Hindi ko na alam ang gagawin at wala akong alam kung sino ang lalapitan ko. Maghintay lang kayo. Darating din yung araw na unti-unting maubos ang pera nyo nang hindi mo namamalayan at mararanasan nyo kung paano maliitin ng ibang tao. Wika ko sa sarili noon habang tiimbagang na nakatitig sa kawalan at napasuntok sa dingding ang kamao ko noon. Nung sumapit na ang araw na lalabas na si tatay sa ospital, nakalikom rin ako. Mabuti na lang talaga at nakausap ko ang isa sa mga kaklase kong babaeng medyo may kaya din sa buhay. Isinanla niya ang kwintas sa trilong binigay ng kanyang inang nagtatrabahong nurse sa ibang bansa noon. Tapos ay pinahiram niya rin sa akin ang perang naipon niya at yun ang ipinambayad namin sa ospital. Sobra-sobrang pasasalamat ko kay Rosie
Dahil kung hindi sa kanya, baka nga magkakatotoo ang sinasabi ng amo kong lalaking ibenta ko ang isa kong kidney para mairaos ko ang pagpapagamot ni tatay. Nang pumasok na ako sa trabaho ay muli na naman akong nasabon ni Mang Ricardo. Mukhang simula nung sinagot-sagot ko siya ay pinag-iinitan niya ako palagi noon. Muli niya na naman akong pinagsalitaan ng hindi maganda at masasakit. Tahimik at nakayuko lamang ako sa tuwing ginagawa niya yon. Mas pinili ko na lamang ang manahimik at hindi na pinatulan ng mga masasakit at pang-iinsultong pinagsasasabi niya. Pero ang hindi alam ng amo kong lalaki, nag-usal na ako sa isipan ng mga pamarusat. Nagpalipad hangin patungo sa kanya. Masyado nang matabil ang dila mong matanda ka. Kaya mas nararapat na bigyan ka ng leksyon para maranasan mo yung hirap at pamamahiyang pinaranas mo sa aming mga tauhan mo. Lalong-lalo na sa tatay ko. Dito na papasok ang plot twist, Sir Seth. Isang batikang mangkukulam ang lola ko. Ako ang sumalo sa pagiging isa niyang mangkukulam bago siya bawian ng buhay. Alam yon ng mga magulang ko kaya palagi akong pinapaalalahanan ng aking amang maging mabait at huwag magtanim ng sama ng loob at huwag agad-agad magsalita ng hindi maganda sa kapwa. Malakas sumano ang epekto sa taong pagsasalitaan ko ng hindi maganda. Oras na magalit ako noon. Kumbaga, para umanong bati o nausog yon. Kahit na hindi ko sinasadya, basta nagbitaw ako ng hindi magandang kataga, ay tumatama yun sa taong pinagsasabihan ko. Kaya maging maingat at mapanuri ako sa mga binibitawang kataga nun. Ayaw ko naman sanang gawin pero sadyang kinalabit yata talaga ako ng panahon at pagkakataon. Mukhang kinakailangan kong gamitin ang ipinamana ng aking abuela. Gusto ko lang bigyan ng leksyon ng matandang amo dahil sa pagmamaliit nito sa mga tauhan at sa ginawa niyang pananakit sa akin at sa aking ama. Ayos ka lang ba, iho? Huwag mo lang pansinin yung pinagsasasabi nun. Ugali niya na talagang ganun eh. Mapera eh. Wika ni Mang Cesar nun. Ayos lang ako, Mang Cesar. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi ko naman iniintindi yung mga pinagsasasabi ng gurang na yun eh. Mainahong sagot ko. Binalikan ang ginagawa nun. Sa paglipas ng mga araw at linggo ay bumalik na sa trabaho ang aking ama. Ayoko man sana siyang bumalik sa trabaho dahil sa kalagayan niya. Ang kaso ay matigas ang kanyang ulot, gusto niya umanong magtrabaho gawa ng hindi niya naman daw pwedeng iasa lamang sa akin ang lahat. Paano na raw ang pag-aaral ko at ng mga kapatid ko kung sakali mang tumigil na siya sa pagtatrabaho nun? Anak, may napapansin ka ba sa amo natin? Parang ilang araw ng balisay, no? Parang problemado. Parang may sakit. Minsang sabi niya sa akin nung pauwi na kami sa bahay. Sinabihan ko siyang wag nang intindi ng amo namin na yon. Mapepera naman ng mga yun kaya't kung sakali mang may pinoproblema sila sa buhay, kayang-kaya nila itong lutasin. May pera eh. Napansin kong sandaling huminto sa paglalakad si tatay at tinitigan ako noon na parang binabasa niya kung ano ang nasa isipan ko. Bakit ay? Wala naman. Sana lang mali ako ng kutob ko. Sagot niya at nagwikang magpatuloy na umano kami sa paglalakad. Hindi ko na lamang inintindi pa ang sinabi ng aking ama. Nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Isang umaga, pagpasok ko sa trabaho, ay kunway tinanong ko si Mang Cesar kung bakit parang hindi ko na yata nakikita ang amo namin. Hindi mo ba alam yung nangyari sa pamilya ng amo natin, Samuel? Balik na tanong sa akin ni Mang Cesar na may pagtataka. Ako naman kahit naramdam kong tumalab na ang pamarusang pagpapalipad hangin na ginawa ko sa pamilya ng amo namin. Nagkunwari pa rin akong walang alam at nagtataka nun. Ano bang nangyari sa kanila? Wala akong alam eh. Alam mo namang abala ako sa pag-aasikaso kay tatay nito mga nakaraan. O nga pala. Sinabi nang ilang linggo na raw na nagpabalik-balik sa bahay pagamutan ang pamilya ng amo namin.
Nung unay nasagasaan ang bunso nitong anak. Mabuti na lamang at naisugod kaagad sa pagamutan, kaya't nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Ang kaso, matapos makaligtas ng bunso nito, sumunod naman ang dalawa pa. Bigla na lamang umanong naglagas ang buhok ng dalawang anak nitong babae at lumobo ang tiyan na parabang 7 buwang buntis nun. Wala ding ganang umanong kumain ang mga ito, dahilan para unti-unting mangayayat at manghina ang katawan. Ayon pa kay Mang Cesar, nung minsan nga raw na mautusan siyang pumunta sa bahay ng amo namin upang ibigay ang mga ipinapakuha nito, ay nakita niyang nangangayayat na rin ang amo naming lalaki at walang tigil sa pag-ubo na akala mo'y may sakit na tuberculosis. Alam mo, kakaiba rin dong aura ng bahay nila eh. Kinikilabutan nga ako habang inaabot kay bossing yung mga gamit na pinakuha niya. Parang may kakaiba dun. Anya, sumabat naman sa usapan namin ng isa pa naming katrabaho at nagwikang tama lamang raw umano sa pamilya ng amo namin ang nangyari. Napakagaspang daw kasi ng pag-uugali kaya nararapat lamang ang mga kamalasang sinapit nila sa buhay. Habang pinag-uusapan nilang tungkol sa pamilya ng amo namin, palima kong napangiti. Umpisa pa lamang ang binitawan kong pamarusa sa kanila. Akala yata nila'y nakalimutan ko na ginawa nila sa akin, lalo na ang amo naming lalaki nun. Kung makapanakit ito ng tauhan, akala mo'y nabili niya na ang pagkatao namin nun. Sa paglipas pa ng mga araw ay nabalitaan ko mula kay Mang Cesar na nilamon na ng sakit ang buong pamilya. Mukhang nagkanda hawa-hawa na umano ang mga ito sa sakit. Dahil maging ang may bahay man ay inuubod na rin at lumalaki umano ang tiyan. Dahan-dahang naglalagas ang buhok nito. Bukod doon ay may mga butlig ng tumubo sa buong katawan. At ang iba pa nga'y nagsipagputukan at nagnanaknak. Kahit na ilang beses nang dinala sa bahay paggamutan ng mag-anak ay wala pa rin nangyari. Tila mas lalo pa umanong lumala ang sakit na halos hindi na nga makalakad ang padre de pamilya. Pero kahit na may sakit na ang amo naming lalaki ng mga panahong yon, hindi pa rin matigil ang pangmamata nila sa mga trabahador at masakit pa rin kung magbitaw ng kataga. Kaya naman mas lalo akong nag-init na bigyan ng mas matindi pang leksyon ang padre de pamilya. Pasintabi po sa mga kumakain. Dahil ang sumunod na ginawa ko sa amo kong lalaki, pinasuka ko siya ng pinasuka ng napakaitim na likidot. May kasamang maliliit na insekto. Muli ay nabalitaan kong isinugod na naman ito sa pagamutan. At halos nabenta na rin ang iba pa nilang mga lupain at maging ang mga alagang hayop ay isa-isa na rin na ibenta. Nang sa ganon ay may panggastos sila para sa kanyang paggamutan. Ang kamag-anak na lamang ng amo namin ang siyang pumupunta sa pinagtatrabahuan at nag-aasikaso. Sa kanya din ako kumukuha ng impormasyon kung ano na ang nangyari sa amo namin na yon. Pambihira talaga to si Kuya Ricardo. May sakit na nga, abay pera pa rin ang tumatakbo sa isipan. Kung hindi ko lang talaga kapatid ng taong yun pinabayaan ko na tong negosyo niya. Ewan ko ba kung saan nagmana yung kapatid kong yun Napakagaspang ng pag-uugali. Reklamo ni Mang Lito habang isa-isa niya kaming sinasahuran. Boss, hindi pa rin pala nagbago si Bossing kahit na nakalubog na siya sa higaan. Sarkastik kong tanong ng kasamaan ko noon. Humiling-iling si Mang Lito at nagwikang mukhang hindi na yata umanong magbabago pang ugali ng kapatid niyang yon. Tila umano mas lalong naging magaspang pa ang pag-uugali dahil maging siya man ay pinagbibintang ang nangungulimbat ng pera. Kaya hindi umano kumpleto ang perang isinosurrender niya dito. Dagdag pang saad nito, kung hindi nga lang raw siya naawa sa mga pamangkin niya at baka mas lalo pang lumubog sa utang ang pamilya ng kapatid niya hindi siya magmamagandang loob na tulungan itong patakboy ng negosyo habang nagpapabalik-balik ito sa ospital at nagpapagamot. Marami pang mga bagay ang ikinuwento sa amin ni Mang Lito tungkol sa pamilya ng kapatid niya. Pero sa lahat ng mga sinabi niya,
Tanging sa mga anak lamang ni Mang Ricardo ako nakaramdam ng awa. Alam ko namang naimpluwensyahan lamang ang mga yon ng kanilang ama. Araw ng Martes, pasado 3:00 ng madaling araw. Inihanda ko ang mga kagamitang ipinamana pa sa akin ng abuela ko. Matapos kong maihanda yon, nagsindi na ako ng kandilang itim. Inumpisa na ang taimtim na pag-uusal ng mga katagang. Ipinapatigal po ko sa matandang amo ko. Hindi ko itinanim sa katawan ng taong bibiktimahin ko ang kulam na ginagawa ko. Nang sa ganoon ay hindi malaman ng mga albularyo kung sakali mang maisipang magpagamot ng mga ito. Salip, ipinapadaan ko lamang yun sa pagpapalipad hangin at kung minsan ay pagtigal po. Sa tuwing nagpapagamot naman sila sa ospital ay mas lalo lamang lumalala ang kulam na ginawa ko. Mga kamalasan sa buhay ang una kong pamarusang binigay. Gaya na lamang ng sunod-sunod na pagkakasakit ng pamilya niya, unti-unting pagkaubos ng pera at iba pang mga ari-arian at pagkabaon sa utang. Nang sa ganoon ay maranasan niya rin kung paano magmakaawa sa ibang tao at pagsalitaan ng hindi maganda. Ang kaso, mukhang nabulilyaso ako pagdating sa pera. Dahil isa sa mga kapatid ng amo kong matanda ang nagboluntaryong tulungan ito. Mukhang malakas-lakas ang kapit niya sa anghel na gumagabay. Hindi ito masyadong tinamaan ng kamalasan. Pasalamat lang talaga ang matandang yon. Dahil may kapatid pa siyang nakahandang umalalay sa kanya. Nung mga panahong nakaratay na ito sa higaan at naghihingalot ni kaos, kaya hindi niya maranasan ang magmakaawa sa mga tao para pahiramin ito. Nang gabing yon, masyado na akong nagpalamon sa galit na nararamdaman. Wala na akong ibang iniisip pa kundi ang gumante na lamang sa amo. Hindi ko pa rin matanggap ang mga kawalang hiya ang ginawa sa akin at sa aking ama. Ganon din sa iba ko pang mga kasamaan sa trabaho. Mas lalo kong pinapalala ang kalagayan nito at tipong mahihirapan talagang tumukoy ang albularyong gagamot kung sino ang kumulam sa kanya. Nagkaroon siya ng mga galis sa katawan na animoy na lapnos ng kumukulong mantika at inuud na. Pumangit na rin ang balat nito at para bang naging balat ahas na nagsisipagtuklaban. Habang ang tiyan naman niya, mas lalong lumulobo. Dahan-dahan na rin nanlalabo ang mga mata at may mga gumagapang sa loob ng katawan niya. Nararapat na mangyari sa kanya yung mga ginawa ko. Hindi kasi siya marunong magdala ng mga tauhan eh. Ang gusto niya lang sila lang yung palaging kumakabig. Hindi sila marunong magbigay sa mga tauhang nangangailangan ng tulong. Sambit ko pa sa isipan ko noon. Isang gabi, nakita kong nakadungaw sa bintana ang aking ama at tila ba malalim ang iniisip. Nakailang beses ko din siyang nakitang bumuntong hininga. Batig kong nahuhulaan ko na kung anong iniisip ng aking ama noon. Marahil ay tungkol na naman yun sa pamilya ng amo naming sunod-sunod na nakaranas ng kamalasan. Lumabas na muna ako ng bahay para magpahangin at para makapag-isip-isip na rin kung tama pa bang ginagawa ko. Pwede ba tayo mag-usap, anak? Kayo ho pala, tay. Bakit po? May sasabihin po ba kayo? Umupo ang aking ama at tinitigan niya ako ng ilang segundo bago nagsalita nun. Alam mo kung ano ang nangyari sa pamilya ng amo natin. Naawa ko sa kalagayan nila. Alam mo bang lumapit na sila sa albularyo at ang sabi ng albularyo, kinulam sila. O tapos, ang sabi ng albularyong gumamot sa kanila, malakas daw yung mangkukulam dahil hindi mahanap-hanap ng albularyo kung sino yung taong yon. Maski nga yung presensya ay nahihirapang tukuyin ng albularyo kung kaya't hindi ito basta-basta makakapagpalipad hangin. Sobrang naawa ako sa pamilya ni amo. Hirap na sila. Ano naman ngayon kung nahihirapan sila, tay? Bakit nung tayo ba yung naghirap, tinulungan ba nila tayo? Hindi ba? Hindi. Kaya dapat lang sa kanila yung nangyari.
Kung tutuusin, kulang pa nga yung sinapit ng matandang yun eh. Anak, alam mo ba yung nabalitaan kong klase ng pangkukulam na yon? Pamilyar yon. Ginagawa yun dati ng lola mo. Umamin ka sa akin, Samuel. May kinalaman ka ba sa manangyari? Ikaw ba yung dahilan kung bakit naghanda leche-leche ang buhay ng amo natin? Hindi ako makasagot. Kaya't para makaiwas ay sinabihan ko siyang mauuna na akong pumasok sa loob ng bahay. Na inaantok na ako noon. Pero nakailang hakbang pa lamang ako ay malakas ang boses ng aking amang pinahinto ako sa paglalakad. Tuloy ay hindi ko maiwasang kabahan at matakot matapos kong marinig ang galit na boses ni tatay. Umamin ka, Samuel. Ikaw ba yung dahilan ng mga kamalasang nangyayari sa kanila? Ha? Hindi kita pinalaking sinungaling kaya wag na wag mong susubukang magsinungaling sa akin. Nagtaas na siya ng boses. Nakita kong nanggagalaiti na ito. Kaya naman inamin ko na sa kanya ang totoo. Dagdag ko pa, dapat ay magpasalamat pa ito sa akin dahil binigyan ko lang siya ng leksyon at hindi pinatay. Dahil kung talagang masama akong tao, baka noon pa man ay pinatay ko na siya at ang pamilya niya. 3 sunod-sunod na suntok ang natanggap ko mula sa aking ama. Inutusan niya akong bawiin ko ang kulam at mga sumpa ng kamalasang ipinataw ko sa pamilya ng amo namin. Huwag ko umanong gayahin ng lola kong magpalamon sa pagiging isang mangkukulam. Ilang beses kitang pinayuhang huwag gumawa ng masama. Huwag gumante sa mga taong nang api sa atin. Hindi ka nakinig. Masyado kang nagpadala sa bugso ng damdamin mo. Bakit ay? Bakit ganun na lang yung malasakit mo sa pamilyang yon? Kung tutuusin, kulang pa nga yung ginagawa ko sa kanila eh. Dahil sa pananakit at pang-aalipos ng ginawa sa'yo. Sa akin. Sa ginawang pambubugbog sa akin ng matandang yun nung minsang lumapit ako sa kanya para humingi ng tulong. Dahil nasa peligro ka. Bakit ganun na lang kung magmalasakit ka sa kanila? Hindi ko na napigilan ng maiyak noon. Lahat ng galit at sama ng loob ko ng gabing yon ay inilabas ko at sinabi ko sa aking ama. Huminahon naman ang aking ama at ipinaintindi sa akin ang lahat. Sinabi niya sa akin na kung hindi dahil sa mga amo namin ay hindi kami makakapag-aral na magkapatid noon. Kahit na masama ang ugali nito, bumawi naman sa amo naming babae. Hindi naging madamot sa pera. At ang totoo nga niyan, bago siya lumabas ng ospital, kinausap siya ng amo naming babae at binigyan ng malaking halaga. Ayaw niya sanang tanggapin ang perang binigay ng amo. Ang kaso nga lang ay mapilit ito kaya't napilitan siyang tanggapin yon. Siguro nagkataon lang na nagsabay-sabay ang problema nila nung lumapit ka para huminam ng pera. Pero sana naman anak, huwag kang tumingin sa panlabas na kaanyuan ng tao o sa mga masasakit na salitang lumalabas sa bunganga nila. Hindi lahat ng mga mukhang barumbado kung magsalita ay masama ang ugali. Kadalasan pang mga masasamang ugali ay yung mga mukhang santo at hindi makabasag pinggan sa harapan mo. Nang gabing yon ay nag-isip-isip ako. Hindi ko naisip ang mga magagandang bagay na ginawa ng amo namin. Lalong-lalo na yung babae. Kung tutuusin ay napakaswerte ko dahil sa pumayag ang amo kong yun na magtrabaho ako habang nag-aaral. Kung ibang amo pa yon, sigurado hindi sila papayag sa ganon. Nung sumapit ang 3:00 na madaling araw, isang pagpapasyang ginawa ko. Kinalas ko ang lahat ng kulam na pinapalipad hangin ko sa pamilya ni Mang Ricardo. Alang-alang sa aking ama. At para hindi na ako muling makagawa ng pagkakamali, tuluyan ko nang ibinaon sa lupa ang mga kagamitan ko sa pangkukulam. Iminulat ako ng aking ama sa mga maling gawain at siya rin ang nagkumbinsi sa aking kalimutan ko na ang natutunan ko mula sa abuela ko. Bago pa man ako makagawa ng malaking pagkakamali noon. Aniya, mas mahirap nang bumitaw sa gawaing kaliwa. Oras na may magbuwis na ng buhay dahil sa mga maling nagawa ko noon. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan.
Muling nanumbalik ang pangangatawan ng amo ko. Ganon din ang kanyang pamilya. Umalis na rin ang kapatid ni Mang Ricardo at siya na muli ang namahala. Pero bago umalis yon, nalaman kong mula kay Mang Ricardo na totoong ang nangulimbat ng pera ang kapatid niyang yon. Sinamantala nito ang pagnanakaw ng mga kinikitang pera sa negosyo noong mga panahong nanghihina siya. Nalaman din namin na si Mang Lito pala ang dahilan kung bakit nagkaroon ng aksidente ang pinagtatrabawan nila tatay. Nakitaan ko na rin ang pagbabago ang pag-uugali ng amo namin. Hindi na ito magaspang magsalita at hindi na namamahiya ng mga tauhan. Nagtagal pa kami ni tatay doon hanggang sa makapagtapos na ako ng pag-aaral at nakayanan ko ng buhayin ang pamilya namin. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Salamat po sa mga bago at nag-renew at nag-update ng kanilang membership. Sa mga bago, Jonah de los Reyes, James Louis Cajes, Jonalyn, Vidal, MDAG TV. Happy 1 month kay Avi Perelio. Happy 2nd month kina Generisa Besonia and Abby Tut. Happy 3rd Rita Enriquez. Happy 5th Babylin. Happy 6th Lovely Poral. Happy 8th Evie Bani. Happy 9th Dermalyn De Leon. Happy 14th Arcjune's Vlog. Happy 17th Maria Victoria. Happy 29th Zeus Paul Saragosa. Happy 30th Zombie 125. Happy 31st Kate Bawalan. And happy 33rd MCZ. So nag-message naman, pa-shoutout, Idol, next vid mo sa YouTube, more than 2 years na ako nakikinig. Jasper Yumol. Sir, pa-shoutout po. Newly po akong tagapakinig sa channel mo. Mag 3 months na din po. Thank you from Diaz Johanna Maika. Shoutout din kay Winnie May Lino. Sir, good evening. Pa-shoutout po sa boyfriend ko na si Ray Adlaon Hensola. Nayanggaw ko na rin siya sa mga kwento mo kahit nag-video call kami. Lagi namin ang mga kwento mo sa lahat. Lagi namin pinapakinggan siguro yung mga kwento mo sa lahat ng channel mo, lalo na sa kwento ni Roberto. From Rachel Ibido. Sir, pa-shoutout sana, March 7, belated happy birthday po sa kanyang anak na si Kyla Sunshine Esteban ng Malolos. Avid listener po kami, thanks po at mabuhay sa channel mo. God bless from Kath Nicole Santos. Thank you po. Good morning po, Sir Seth. Lagi po ako nakikinig sa inyo. Kahit po ano pa ang ginagawa ko, inaabangan ko araw-araw ang mga bagong upload mo. Pag nakikinig po ako ay nawawala ang pagod ko. Kumbaga, talaga pong nalilibang ako dahil po sa mga karanasan katulad din po ng mga sender mo. Sa sunod ay sana makapagbahagi din ako ng aking karanasan. Baka may mga makarelate din po sa akin. Pa-shoutout po sa baby John Dane ko na may birthday po ngayong February 27. Belated happy birthday. 17 years old na. At sa aking dawan kachikahan at enemy, my husband PJ Brila, na isa rin po sa mga fan mo na kahit patulog na, nakikinig pa rin pampatulog daw niya. From Dairine Gabriel Brila. Good morning sir. Pa-shoutout po ako from Magay, Compostela, Cebu. Nagdodrawing lang ako ng project sa AutoCAD noong nagsimula akong makinig sa'yo. Pandemic days until now na nag-work na ako. Wow, congratulations. AutoCAD pa rin. AutoCAD. Engineer yan or architect. Wala akong pinapalampas. Shoutout Compostela Steel. God bless from J. Hart Damayo. Sir, pa-shoutout po sana ako from Cyprus Country. Finally, uwi po ako this year. Pa-shoutout po sana sa Tatay Roberto po, yung story niya kasama ng mga gabunan. Hello po, sana po ma-meet po kita in person po. May ipapagmot po sana kami sa inyo. God bless po to all listeners niyo, Sir Seth. Mula nakinig ako dito ay nakalimutan ko ng magjowa. Maraming salamat from Karen R. Abulacion. Pa-shoutout po Butchoy Yang at Romar Pitogo sa may Umapad Mandawi. Mahilig yun makinig ng mga true stories sa YouTube channel from Nino Ray, Tahan Langit. Last but not the least, Sir, pa-shoutout Family Joaquin dito sa Bacolod City. Always po kami nakinig ng Thelmo umaga man o gabi. Hindi makatulog ang 3 years old and 1 year old kong anak kung hindi ko i-play ang story mo sa speaker. God bless you and more aswang stories to come. Thank you from Rowan May Gabrido. Ay lang mga kagiliw, maraming salamat po sa inyo. Happy weekend po.